kami. So, pag nangampanya ka, meron talaga yan. Natural yan na magdala ng papel. Ganito. Pag ikaw politiko ka, alam mo na yan. May magdadala yan ng papel. Sometimes, ganito, naka-envelope. Sometimes, folded paper maliit. Iba-ibang ano. So, daming tao, may isang matandang babae. Dala siya. Tinignan niya. Ayaw niya tanggapin. Ayaw niya kunin yung papel. So, ang ginawa ko, para that person will not feel bad, sabi ko, ako na lang. Ginawa ko. Mabilis lang kasi yun. Diba? Kasi, ano yan eh, motorcade. So, mabilis yan. Pag ganon, gumanon, ginanon, ako na lang. Tapos, tinanong ko, may number? Sabi niya, oh, meron. Pag politiko ka, alam mo na yan dapat, diba? So, doon sa truck, binasa ko. 1 page lang naman, binasa ko. Simple. Request of 5,000 pesos for livelihood. Tumingin siya sa akin. Sabi ko, ako nang bahala nito. Maliit lang na bagay ito. Ako na. Sabi niya, okay, sige. Yan lang. Alam mo yun? Maliit na bagay yan ba? Kunin mo. Basahin mo. May number dyan. Tawagan mo. And then you say, okay. Ano ang mga documents na kailangan namin? Okay, bigay mo. And then, okay. Complete documents. Ayan. Tapos, alam mo, for some people, wala lang yung 5,000. But for other people, 5,000 is everything. Kaya merong governor ngayon, hanapin niyo siya. Hindi siya nag-BBM. Kasi, at first ayaw niya sabihin. Kaya ayaw ko sabihin yung pangalan niya ha, kasi ayaw niya talaga ikwento. Pinilit-pilit namin siya, bakit ayaw mo mag-BBM? Bakit ayaw mo mag-BBM? Ayaw ko sabihin ko sino yung kasama ko, pero may kasama ako. And then, bakit ayaw mo mag-BBM? Sabi nung kasama ko, kausapin natin ito, iupo natin tong governor na ito. Sabi ko, okay, sige, sabi mo, bakit ayaw mo mag-BBM? Sabihin mo sa akin. Tayo mo. Ganon din ang kwento ng governor. May ibang version lang, konti. Hindi straightforward na ganon. Ang kwento ng governor, siya nakita ko with my own 2 eyes kasi ako yung nag-i-escort sa kanya. And for that reason, hindi ako mag-BBM. Okay na, sabi ko sa kanya, okay, dili magsara ka na lang. Sabi niya, sige, ikaw walang problema. Sorry. Nag-sorry ako sa mga members ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi I asked them to support President Marcos during the elections. And individually, kapag merong lumalapit, nagsasabi na, we are in this shit hole because of you, and sinasabi ko din, I'm sorry, but sabi ko sa kanya, kung bigyan ako ng Diyos
ng pagkakataon. Yan lagi yung sagot ko. Pag bigyan ako ng Diyos ng pagkakataon, bawiin ko lahat yan. Hindi ko bawiin yung nangyari. Pabawiin ko yung dapat para sa bayan. Alam nyo, next week na lang yung kay Martin. Pero si Martin talaga is an embarrassment for the Philippines in the global stage. Kakahiya. Bakit nila sabi? Next week na lang or next week after Undas.